Ni ang amahan nako guys, nagagmay pa mi gibiyaan mi niya. Karon na siya nibalik sa mo nga baldado na siya o naka-wheelchair na siya guys. Oh, shout out ko sa mga amahan dira nga hilig mo biya sa tinod nga pamilya og moadto sa kabit, no? Timan inin nyo, moabot ang panahon nga mga tiguang mo, mga baldado mo, di na mo kalihok, asa mo mubalik sa tiniod ninyo nga pamilya, sa tinod ninyong mga anak. Karon nang naitabo sa kong amahan guys, kinsay nagsagubang diri og nag-alsalsa ng wheelchair, naguyod-guyod sa iya ha, mag-ungit sa iya, magpaligo. Kami nga mga anak ko kaniadtong gibiyaan mi nga gagmay pa mi. Nguna ni ang sistema, kung ikaw nga amahan, mubiya ka kalit sa imong pamilya nga tinarong manunta unya, pasilabihon nimo ang kabit nimo dito sa gawas. Di ba ni kanang matiguang ka, mabalda ka, kanang mga anak sa imong kabit di na mo bantay sa imuha. So, sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, itatranslate ko lang sa inyo saglit guys in Tagalog kung ano nangyari dito. So, ito si tatay ay nagkaroon siya ng kanyang kabit. And then si tatay, iniwan niya yung kanyang original wife at yung kanyang mga anak, pamilya, at sumama sa kabit. And then later on, ito na nga, yung tumanda na si tatay, naging PWD na or baldado. I don't know the exact word ng baldado sa Tagalog guys, pero I think baldado pa rin ano. So, ito na nga, naging PWD si tatay, naka-wheelchair, ay bumalik sa kanyang mga anak, pamilya. And ito na nga si ate, sila na ngayon yung nag-aalaga kay tatay nung naging baldado na siya. Itong story na to ay parang naging parang kahawig din sa storya ng The Parable of Four Wives. I don't know guys kung narinig nyo na yung story about sa The Parable of Four Wives. Pero kung hindi pa, listen to this. So ang story na to ay story about sa isang hari na merong 4 na asawa. At sa 4 na asawa niya na yon ay yung 3 doon, yung unang asawa niya, ayun yung asawang hindi niya minahal, hindi niya inaruga, pinabayaan niya, hindi niya binihisan at hindi niya pinagmalaki. Yung 3 naging asawa niya na bago or kabit, diba? Concubine, ayun yung 3 asawa niya na, yung mga asawa niya na pinagmalaki niya, yung asawa niya na binihisan niya at minahal niya. You know? And then, time passed, na nagkasakit yung hari, and terminally ill, diba? And during on his deathbed, tinawag niya yung mga asawa niya kasi gusto niyang tanungin yung mga asawa niya na kung sino ang gustong sumama sa kanya sa kanyang pagpanaw, ano. So una niyang tinanong yung kanyang pang-4 na asawa, I love you the most, I gave you everything, will you follow me when I die? So sabi ng asawa niya na no, when you die, I move on. So yung hari, he was heartbroken, but then he turned into his 3rd wife. And dinanong niya yung kanyang pangatlong asawa na, my beautiful one, I love showing you off to the world. Ito yung asawa niya na talagang ipinagmalaki niya sa mga kaibigan niya, diba? Sa mga neighbor kingdoms niya. So ito yung asawa niya na talagang ipinagmalaki niya. Then tinanong yung asawa niya, will you come with me when I die or after the next life? And she replied, I'm sorry, but when you die, I will marry again. So again, yung hari, he was heartbroken. And then, tinanong niya yung pangalawang asawa niya. And sabi niya, you've always been there when I needed you. Please, will you go with me? So ang sabi ng pangalawang asawa niya, I cannot, my king. I can only walk you to your grave, arrange your funeral, and say goodbye. Yun lang yung kaya kong gawin. But I cannot come with you. So again, the king was heartbroken. But then, there was a voice that says, I will go with you. Wherever you go, I will follow. So nung narinig ng hari yun, he then realized na it was his first wife. Yung asawa niya na pinabayaan niya, yung asawa niya na hindi niya binihisan, hindi niya inaruga, hindi niya minahal. No. But then, yun yung asawa niya na handang sumama sa kanya. Kahit saan pa. Yun yung asawa niya na nagmamahal sa kanya. Kahit na hindi siya minamahal ng asawa niya, ng hari. Pero yun yung asawang handa siyang samahan kahit saan siya pumunta. Handa siyang damayan kahit ano pang nararamdaman niya. Diba? Pero yung 3 asawa niya na minahal niya, yung mga kabit niya na minahal niya, yun yung mga asawa niya na iniwan siya sa ere. Yun yung mga asawa niya na hindi siya kayang
samahan kahit siya pumunta. You see guys, yun nangyari kay tatay, parang ito din yung nangyari doon. Yung taong pinabayaan mo, yung taong iniwan mo, ay sila yung taong magmamahal sa'yo. Diba? Sa huling yugto ng buhay mo. Diba? Sila yung taong mag-aalaga sa'yo. Diba? Kung nagkasakit ka or kung ano mang mangyari sa'yo. So same story, and it was interesting and very nice story. Very inspiring.